Shalom. Shalom. Our Catholic daily Gospel reading today is taken from the Gospel ayon kay San Marcos, mga kabanata 13, mga talata 24 hanggang 32. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos ng mga kapigatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat ng panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos kapag sumisipot na ang mga dahon. Sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay nito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay ito bago mamatay mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakapula. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang malamang nakaalam nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So ang mga pagbasa ngayon, mga kapatid, until dumating yung Christ the King, ay about the final advent or the final coming ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang muling pagbabalik. At sinasabi dito na yung patungkol sa signs of the times. Pero kung titingnan natin na itong pagsasalaysay ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik ay nakahalo dito or yung pagkawasak patungkol sa pagkawasak ng templo at iyong kanyang muling pagbabalik sa pagdating ng panahon. So tayo sa Catholic Church, kung totoo tayong actively na nakakipag-isa palagi sa banal na misa, lagi natin itong binabanggit sa ating credo or maging sa memorial acclamation, katulad ng sinabi ko kahapon, na every time na after ng panalangin after ng homily ay ng mga pari natin, ay babanggitin natin yung credo na I believe in God, and then sa later part, sinasabi doon, He will come again to judge the living and the dead. So, ngayon, sasabihin ang nakapagtataka lamang sapagkat may mga tao na ayaw kilalanin ang Panginoong Jesucristo na Diyos. Pero kung titingnan nyo sa Ebanghelyo na ito, kahit dito na sa Ebanghelyo na ito, mga kapatid, makikita natin ang sabi dito sa verse 24, Mark 13:24, pagkatapos sa mga kapigatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Verse 26, at makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa verse 27, susuguin niya ang kanyang mga anghel
sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos sa lahat ng tao. So, babalik ang Panginoon na may dakilang kapangyarihan. So, kung ang Panginoong Jesucristo ay tao lang, di ba kayo mag-iisip na babalik siya na may dakilang kapangyarihan? Lalo na yung mga taong nadaya or napaniwala na tao lamang ang Panginoong Jesucristo. Di ba? Hindi nyo ba iniisip? Sabagay, hindi mo kasi maisip. Kasi hindi nga pala kayo pinagbabasa ng banal na kasulatan or even makinig sa ganitong pagpapaliwanag or ganitong pagbabahagi. Especially kung hindi nyo pananampalataya, hindi nyo tinatanggap. Yun yung parang firewall ninyo, yung parang yan yung parang protection wall nyo kung bakit kayo tumatagal sa ganyang paniniwala. So try to imagine, pero mo kung tao ang Panginoon Jesucristo, but how come He has angels na susuguin niya on His final coming to gather us all? May mga ganon, di ba? Yung logic, yung parang nawawala na yung capacity mo to use your logic. Kasi parang parang na-manipulate ka na. Pero mo na paniwala ka na tao lang ang Panginoong Jesucristo. Pero sa kanyang muling pagbabalik na may dakilang kapangyarihan, susuguin niya ang kanyang mga anghel para titipunin yung lahat ng mga mananampalataya, lahat ng tao. At sinasabi doon sa Matthew chapter 25 na bahagi ng sa kanyang muling pagbabalik, bahagi ng kanyang pagbabalik, in sa Matthew chapter 25, yung verse 36 to 31 to 46 ang sinasabi dito. Ito darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. So, sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng mga pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa, sa kaliwa ang mga kambing. So sa pagdating ng Panginoon Jesucristo, titipunin ng mga anghel, tayo, ng mga tao, at haharap tayo sa hukuman ng Panginoong Jesucristo. Diba? And then, actually itong sinasabi dito sa Mark chapter 13 verse 24 to the following verses ay makikita natin itong kahalintulad na tagpo, mga kapatid. Kaya kung may kakayanan kang mag-isip, biro mo kung tao ang Panginoon Jesucristo, kung He is just a merely human, of course, tayo na mga Katoliko, tinatanggap natin yun. Tanggap natin na ang Panginoong Jesucristo ay tao sapagkat siya'y nagkatawang tao. At yan yung palagi nating inuulit-ulit sa Angelos natin, di ba mga kapatid? Sa Annunciation, the angel of the Lord declared unto Mary, doon sa Luke chapter 1 yan, makikita, and she conceived by the Holy Spirit. And then, sabi niya, I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. And then, doon sa John chapter 1, verse 1 to 3, makikita yan, mga kapatid. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He, yan yung mga matatalino yung mga mataong matatalino na napaniwala na ang Panginoon Jesucristo ay tao lamang. Pero kung babasahin mo yung John chapter 1, verse 1 to 3, hanggang verse 14, makikita natin doon, sinasabi doon, He was with God from the beginning.
And then sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. So makikita naman natin kung sino yung and the Word was made flesh and dwelt among us. Kasi makikita natin na doon pa lang sa Old Testament, doon sa proto-evangelium mga kapatid, di ba sa Genesis chapter 3 verse 15, ay ipinangako na or ipinahayag na ang pagdating ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoon Kristo. And then sa Isaiah 7:14, di ba, nahulat na yan. Inuulit-ulit natin lagi. Subukan yung basahin, lalo na yung mga taong pinagbabawalan magbasa ng Biblia. Lalo na kapag wala naman kayong ministro. Hindi naman nila nababantayan yung inyong kilos. Yeah? Try to read sometimes the Bible. Isaiah chapter 7 verse 14, and doon yung Isaiah chapter 9 verse 6. Yan yung mga parallel and support ng John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14. Kaya nga, makikita natin dito yung Mark 13:24, sinasabi natin, bakit binabanggit natin even yung incarnation, mga kapatid, para ipinapakita natin na sa pagbalik ng Panginoon Kristo, ginagamit natin yung human intellect natin, yung logic natin, na kung tao ang Panginoong Kristo, then bakit siya may mga anghel at sa pagmuling paghukom, siya ay maghukom sa atin, titipunin niya tayo sa kanyang harapan, and then susuguin niya yung kanyang mga anghel upang tipunin tayo. So kung ang Panginoong Kristo tao ay may mga anghel, ano ibig sabihin nun? Tayo rin ba may mga anghel din? Ayan, kapatid. So yung Mark 13:24 to 32, balikan natin muna mga kapatid, bago ko babasahin ko sa inyo. Take note, that is why dito sa Mark chapter 13 verse 24, sabi dito, pagkatapos sa mga kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan, at makikita ang anak ng tao na nasa alapap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Yung sinasabi sa Mark 13:25-26. Ay itong parallel nito mga kapatid ay narito po sa Pahayag chapter 1 verse 7 and 8 or Revelation chapter 1 verse 7 and 8. Ang sabi dito, pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap. Okay? So, alam natin kung sino yung darating. And take note, basahin niyo yung Biblia niyo. Intindihin ng maigi. Siguro kung yung mga nakapag-aral dyan, makikita nyo naman dyan na ang ginagamit ay kama. Sabi rito, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran, dahil sa kanya, refer to Jesus Christ who is coming, dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa, magkagayon nga. Amen. Then sa verse 8, ang sabi dito, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan, makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. So, sino yung darating? Siya, yung siyang darating, ang Panginoong Kristo. So, ano sinasabi niya? Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, present, sa nakaraan, past, and siyang darating. Kasi makikita nga siya sa alapaap di ba? Darating siya at makikita siyang mga nasa alapaap. So, sino yung darating at sino yung tinutukoy dito? Ang Panginoong Kristo, mga kapatid. So, hindi siya sinasabi dito na Diyos siya. At inaangkin niya yung titulo ng Diyos na Alpha and Omega.
na kung saan itong verse na 8 na ito, ang parallel nito ay makikita din natin doon sa Isaiah chapter 44 verse 6. Diba? Makikita natin doon. Inangkin ng Panginoong Kristo yung Isaiah chapter 44 verse 6. Maging yung sa Exodus chapter 3 verse 14, nung ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moses doon sa burning bush, doon sa Mount Sinai. Exodus chapter 3 verse 14, sabi niya, kung tatanungin ako ng mga tao, kung sino ka, sino nagsugo sa akin, ano ang sasabihin ko? Sabihin mong ako'y si ako nga, at ang titulong yaon ay inangkin din ng Panginoong Kristo. Doon sa John chapter 8 verse 58, mga kapatid. Pero yung mga kaibayo natin o yung mga kapatid natin na ayaw kilalanin ang Panginoong Kristo bilang Diyos, doon lang sila magpo-focus sa John chapter 8 verse 40. But kung intindihin mo yung John chapter 8, yung kabuuan ng John chapter 8, hindi lang yung verse 40, maintindihan mo na ipinapakilala ng Panginoong Kristo na siya ay Diyos. At the same time, mga kapatid, isang magiging katawa-tawa kung ang intindihin mo lamang at bibigyang diin at bibigyang pansin sa aklat o sa ebanghelyo ayon kay San Juan, yung John chapter 8 verse 40. Na hindi mo muna bigyang diin or bigyang pansin doon sa pasimula pa lamang ng ebanghelyo. John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14. Kasi kung maintindihan mo yun, na doon pa lang sa introduction ni St. John sa kanyang ebanghelyo, ay ipinapakilala na ang Panginoong Kristo ay Diyos. Then, maintindihan mo kung anong ibig sabihin dito sa John chapter 8 verse 40. Kasi kung ito lang, tao lang siya, pero hindi mo siya inintindi doon sa John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14. That He was with God in the beginning at nagkatawang tao siya. Kaya nga tayo sa atin sa Catholic Church, sinatanggap natin na tao ang Panginoon Kristo sapagkat siya ay nagkatawang tao. But sa kanyang pagkakatawang tao, hindi nawala yung kanyang pagka-Diyos, mga kapatid. Kaya nga babalik siyang nasa mga alapak na may dakilang kapangyarihan sa kanyang pagbabalik. Okay. Sinasabi dito sa Colossians chapter 2 verse 9, mga kapatid. Okay. Kasi nung nagkatawang taong Panginoon Kristo, hindi nawala yung kanyang pagka-Diyos. Dito sa Colossians chapter 2 verse 9, mga kapatid. Okay. Ang sabi dito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. So, ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya ay naging tao. Kahit siya ay maging tao. So, pag sinabing ginagamit, yung buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya ay maging tao. Pag ginagamit natin yung term na maging tao or naging tao, ang kasunod na tanong doon, bakit gamitin yung term na ito na naging tao? Ano ba siya dati? What is his nature prior siya naging tao? Ano yung totoong kalikasan niya prior sa naging tao? Ayan, ang sagot andoon sa John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14. Yun, mga kapatid. Kaya nga sa kanyang pagbabalik ay makikita ng lahat na may taglay-taglay niya yung dakilang kapangyarihan. Hindi lamang itong Colossians chapter 2 verse 9, mga kapatid. Dito sa Hebrew chapter 1 verse 3. At tignan niyo, sundan niyo sa Bible niyo, buksan niyo sa Bible niyo dyan. Lalo na yung mga na-indoctrinate na ang Panginoon sa Kristo ay tao lang. Incomplete na paniniwala yan, mga kapatid. Kasi tao ang Panginoon sa Kristo kasi nagkatawang tao. At prior siya magkatawang tao,
What is His nature? Yun na ang sagot. John chapter 1 verse 1 to 3. And then itong Colossians chapter 2, taglay-taglay ng Panginoong Kristo ang buong kalikasan ng Diyos kahit siya'y maging tao. Okay. Dito sa Hebrew chapter 1 verse 3. Mga kapatid. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklo sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. So you see? Sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Colossians chapter 2 verse 9, diba? How they are related with each other. Then yung Philippians chapter 2, John chapter 1 verse 1 to 3. And then, lalo na mga kapatid, dito sa Philippians chapter 2, tingnan nyo sa Bible nyo ha. Sabi ko sa inyo nga kapag hindi naman yung mga ministro nyo, hindi naman nakakita sa inyo, magbasa kayo ng Bible. Ito sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8 mga kapatid, ang sabi dito, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, sabi dito, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niya ito at namuhay na isang ilipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan sa cross. Oo, hanggang kamatayan sa cross. So you see, siya ay nagpakababa. Verse 5, magpakababa kayo katulad ni Kristo. Verse 6, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. So you see, mga kapatid. So sa pagbabalik ng Panginoon Kristo, yun nga lagi nating inuulit-ulit, na sa kanyang pagbabalik ay hindi, yun yung isiningit natin na He is not just a merely human, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga sa kanyang pagbabalik, may mga anghel siya. Uutusan niya ang kanyang mga anghel. Ito po sinasabi sa Philippians, sa 1 Thessalonians chapter 4. Ito, ulit-ulit nating babasahin ito palagi kasi ito yung magiging subject matter or mga readings natin sa mga darating na mga linggo, mga kapatid. Sabi ito. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Sabi dito, mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Verse 15, ito ang araw ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, pagparito ng Panginoon, ang Panginoon na tinutukoy dito ang Panginoong Jesucristo, because He is the one who will come again to judge the living and the dead, as our creed says. Sabi rito, sa pagparito ng mga Panginoon, tayo mga buhay ay hindi mauna sa mga namatay. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Pagkatapos tayo mga buhay pa ay titipunan niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ng Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. So you see, sa malakas na tunog, sa araw na yon, kasabay ng malakas na tunog na utos, malakas na utos ng tinig ng arkanghel at tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. So you see, mga kapatid. And then yun nga, nakita natin sa pahayag kanina na makikita ng lahat
sa alapap na dumarating ang Panginoon, pati yaong umulo sa kanyang tagiliran at iiyak ang lahat ng tao sa balat ng lupa. So, we always, parang lagi natin itong pinapahayag mga kapatid sa ating kredo. Kasi naniniwala tayo na ang Panginoon Kristo ay muling babalik at yan naman ang sinasabi sa banal na kasulatan at sinabi mismo ng ating Panginoon Kristo. Kahapon na i-share, nung nakalipas na araw, na-share natin na paano natin mapanghahawakan na totoo yung sinabi ng Panginoon Kristo. Of course, paano natin mapanghawakan sapagkat ang Panginoon Kristo ay hindi nagsisinungaling. At sinabi nga sa Numbers 23 verse 19, ang Diyos ay hindi katulad ng tao na marunong magsinungaling. Kung ano ang kanya sinabi ay gagawin niya. Yun sinasabi roon. And then doon sa Hebrews chapter 10 verse 23, sabi niya, let us hold on unwaveringly to our confession, for the one who promised us is trustworthy. So nangako ang Panginoon Kristo na babalik, di ba? Sa John chapter 14 verse 1 to 6. Andun yung pangako niya na muli siyang babalik. So, kaya naniniwala tayo dun, patuloy nating pinoprofession. Di ba? After ng memorial acclamation, after ng sasabihin ng pare, let us profess the mystery of our faith. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Pinaniwalaan natin yun. At the same time, yun, nabanggit na rin natin ito, babanggitin natin ulit, paulit-ulit, para patuloy na mag-sink in sa atin. Dito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 26, mga kapatid. Kaya nga, ito yung relevance kung bakit tayo dumadalo sa banal na misa. Ano sabi dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. So you see, yung pag-attend pala natin ng banal na misa is pag-aalaala natin sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo at hanggang sa muling pagparito niya, mga kapatid. So, kaya naniniwala tayo doon. Kasi, bakit tayo naniniwala? Sapagkat ang Panginoon Kristo ay hindi marunong magsinungaling. Kung ano ang kanyang pinangako ay gagawin niya, mga kapatid. At, ayun nga, ang laging tanong, bakit ang tagal-tagal na? Of course, binanggit na rin niya natin kahapon. Babasahin natin ulit. Para maintindihan natin, ito pa nga, mangyayari mga kapatid, ang mangyayari. Sa 2 Peter chapter 3, verse 3, sabi rito, una sa lahat, dapat ninyong malaman sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Ayan. Hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng lalangin ang mundong ito. Walang halaga sa kanila ang katotohanan, ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita, nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa gitna ng tubig, sa pamagitan din ng tubig ng malaking bahagi noon ang unang daigdig. Sa bisa rin ng salitang ito, mananatili ang langit at ang lupa upang tupugin sa apoy pagdating ng araw sa paghukom at pagpaparusa sa mga masasama. Ngunit, verse 8, mga kapatid, 2 Peter chapter 3, verse 8, ngunit huwag ninyong kalimutan, mga minamahal sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon, alang-alang sa inyo, binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat ng mga pagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. That is the reason why, mga kapatid. At yung sinasabi natin na
ang 1,000 taon ay isang araw, parang isang araw lang sa Panginoon. Kaya ang akala natin na napakatagal na panahon ay is hindi sa Panginoon. Hindi ganun sa Panginoon, mga kapatid. Kaya hindi pa siya bumabalik is for our sake, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makapagsisi at magbagong buhay. Kaya nga yung Revelation chapter 1 verse 7 and 8, darating siyang mga nasa alapaap at iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa. Bakit iiyak? Lahat both the believers and the unbelievers. Bakit? Ang mga sumasampalataya, iiyak because out of joy. Bakit? Iyak ka because ito na yung pinagpagalan namin. Ito na yung pinagpaguran namin. Ito na yung ipinapahayag namin. Iyak ka sa kagalakan. But the unbelievers, yung hindi tumanggap sa Panginoong Jesucristo, hindi kumikilala sa Panginoong Jesucristo, iiyak din. Iiyak sa takot, iiyak sa pangamba, iiyak na nangangatal at gnashing, their teeth are gnashing because of fear. Bakit? Ito yung mga tao na ayaw tanggapin yung katotohanan patungkol sa Panginoong Jesucristo. And dumarating na ang Panginoon para hukuman, sa pagdating ng Panginoon para hukuman tayo. Iiyak sila because hindi nila tinanggap ang katotohanan ito. That is the difference. Iiyak tayo, but out of joy. Kasi natupad na, and dito na. This is it. Sila iiyak out of fear. Yun yung pagkakaiba, mga kapatid. Iyak ng takot at iyak ng kagalakan. Ngayon, mga kapatid, kung masasabi natin na hindi totoo ang Panginoong Jesucristo, ay masasabi natin na hindi totoo ang nakalagay sa banal na kasulatan. Pero ang katotohanan na marami ng mga matatalino at mga agnostic, mga Satanist, even Satanists wanted to destroy the credibility of the Bible, pero hindi nila kayang gawin, mga kapatid. Kahit yung mga nagtitwist na ang Panginoon Jesucristo ay tao lang, ay even in their mouths ay nahuhuli sila sa kanilang mga bibig, mga kapatid. Kaya nga yung isang sekta dito sa atin sa Pilipinas ay hindi nila kinikilala ang Panginoong Jesucristo na Diyos, pero nung binasa niya yung Isaiah chapter 9 verse 6, at ito'y na may na-upload sa kanilang TV, sabi dito, binasa niya ito Sabi niya, take note Pero tinitwist pa rin nila. Try to imagine. Sabi dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Out of their mouths, binasa nila ito. Na ang ipanganganak, ang Panginoong Jesucristo, yun yung sinabi natin kanina. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So you see. So sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo ay hindi na siya tao na katulad nung unang pagdating niya na nagkatawang tao siya. Nung nagkatawang tao siya, sa unang pagdating niya, nagkatawang tao siya,
Pero sa kanyang muling pagbabalik, He is a glorious God. He is a glorious King sitting on His throne to judge the living and the dead. Kaya nga, pagdating dun sa Matthew 25:31 to 46, nasa kamay niya kung sa kanyang paghahadol, kung kabilang ka ba sa kambing o kabilang ka ba sa kanyang mga tupa. Mga kapatid. At the same time, mga kapatid, kung ang Panginoong Jesucristo ay tao lang, yung pinag-aagawan ninyo na verse dun sa Acts 20:28, ang dugo ng Panginoong Jesucristo ay mawalang magiging saysay sa ating katubusan kung tao lang siya. Walang magiging saysay. How can a human being, through His blood, can vote us or can redeem us through our original sins? To our original sins. Kung tao lang ang Panginoon Jesucristo, anong magiging saysay niyang kanyang dugo na pinag-aagawan nila doon sa Acts 20:28 ng MCGI at saka ng Inc. 1914? Ano magiging saysay ng kanyang dugo? Walang saysay, mga kapatid. Sapagkat binasa na sabi na mismo, doon na mismo sa Lumang Tipan, sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, sinasabi doon, kung babasahin niyo yan, ang sinasabi dyan, sabi niya, kung magkakasala ang tao sa kanyang kapwa, maaring mamamagitan sa kanila ang Diyos. Kung halimbawa nagkasala kasi God can intervene with us, can mediate with us. Pero yung kasunod na tanong, sabi niya, pero kung magkasala ang tao sa Diyos, sino ang maaring mamamagitan? Mga kapatid. Mayroon bang karapat-dapat na maaring mamamagitan sa atin sa Diyos? Even Jesus Christ, even our Lord Jesus Christ is not worthy to mediate with us to God kung tao lang siya. He is a merely human being, purely human lang, hindi sa Diyos. Hindi siya maaring makapamagitan sa atin. At walang magiging saysay yung kabuluhan ng kanyang dugo or kabuluhan yung kanyang dugo. Na yan yung palagi natin sinasabi. Mga kapatid, walang magiging saysay. So, hindi ka maliligtas kung ang pagkakilala mo sa Panginoong Kristo ay tao lang. Kahit umanib ka pa sa iglesyang ipinangalan sa Kanya. Pero ang totoo, hindi naman talaga Kanya. Ipinangalan lang sa Kanya. Hindi ka maliligtas, kapatid. Kahit anong pang gagawin mo dyan, magbabalintong-balintong ka pa, magtatambling-tambling ka pa, wala, masaysay. Hindi ka maliligtas. That is the truth. Natural sasabihin nila, di ba? I-quote nila yung John 8:40, yun na binanggit na natin kanina, pero try nyo basahin yung John 8:40. Huwag kang papayag na yung i-point out nila yung John 8:40, pero hindi nila binabasa at iniintindi sa iyong pinapaliwanag ng maigi yung John chapter 8. Kapag hindi nila pinapaliwanag yung buong John chapter 8, they just focus on John 8:40. Ay, tricky attitude yan, mga kapatid. Alam niyo yung gumagawa ng trick? Diabolic yan. Kasi tinitrick ka lang. Parang nililinlang ka lang, nilalansi ka lang. Focus yourselves only to John 8:40, pero hindi mo inintindi yung entire chapter ng John chapter 8. Then that is diabolic. Tinitrick ka lang. Of course, meron pa. Meron silang gagamitin pa yung 1 Timothy chapter 2 verse 5. Bakit sinabi dito, tao ang tagapamagitan, tao si Kristo? Of course, hindi tayo magugulat doon. Kasi nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo. Hindi mo rin pwede gamitin yung 1 Timothy chapter 2 verse 5 because ang author nun is a Saint Paul. And Saint Paul, prior niya isulat yun kay Timoteo.
ay isinulat din na rin doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8 na pinapakilala ni St. Paul na ang Panginoon Kristo ay Diyos. So anong ibig sabihin yan? Palalabasin mo na sa St. Paul ay hindi siya aware sa kanyang mga sinasabi o hindi siya aware sa kanyang mga pinagsusulat. No. He is very much aware, mga kapatid. As a matter of fact, siya ngayon nagsulat dun sa Colossians chapter 2, verse 9. At ang Hebrew, bagamat walang hindi alam ko sino yung author, other scholars, yung ibang mga scholars, ay ina-attribute nila na it was St. Paul who wrote the Hebrew. Kasi yung way or manner ng pagkasulat, it seems like St. Paul, yung way ng writings, mga kapatid. Di ba sa Hebrew chapter 1 verse 3, binanggit na nga natin na kung ano ang Diyos, ang anak, ang maningning na sinag, na kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Then Colossians chapter 2 verse 9, taglay-taglay ng Panginoon Kristo ang pagka-Diyos kahit na siya ay maging tao. And then doon sa Titus chapter 2 verse 13, sinasabi doon at pinapaliwanag din ni St. Paul. Si St. Paul din nagsulat ng mga kapatid. Ano sabi doon sa, basahin natin bago tayo magtapos. Titus chapter 2 verse 13, ang sabi rito, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaninginan. So you see? So kaya hindi mo siya pwede gamitin. Hindi mo pwede gamitin laban kay St. Paul yung 1 Timothy 2:5 na siya mismo yung nagsulat. Hindi mo pwede hindi mo pwede paglaban-labanin yun. The same with yung entire Bible, hindi mo pwede paglaban-labanin yun. In understanding the Bible, isang paraan is you need, yung tinatawag na, you need to reconcile it. Parang sa accounting term. Bakit dito ganito? Bakit dito ganito? Hindi yan kontrahan. It is your understanding. Your interpretation. Ang pag-intindi sa Biblia, hindi mo siya pinagkukontra. Kinakailangan i-reconcile mo ito. Bakit dito sinabi ni St. Paul sa 1 Timothy 2:5, tao siya? Bakit dito sinabi na sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, Colossians chapter 2 verse 9, Titus chapter 2 verse 13? So maintindihan mo at ma-reconcile mo, kaya sinabi niya na tao dito sa 1 Timothy 2:5 kasi nagkataong tao. Pinaliwanag din sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, mga kapatid. So sa pagbabalik ng Panginoon Kristo, is not anymore katulad ng una ng kanyang pagdating na naging tao siya. Sa kanyang pagbabalik, He is a glorious God, a glorious King sitting on His throne to judge us. Yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Haharap tayo sa hukuman ng Panginoon Kristo at tatanggap ng kaukulang ganti, mabuti man o masama na mga ating ginawa. So, shalom my dear brothers and sisters. Maraming salamat sa mga nag-like, sa tatlong nag-share, sa mga nag-like sa 131. Di ko lang alam kung 31 din yung nanood sa atin talaga. And then yung mga nag-tap ng screen. And then yung kahit yung mga hindi man nag-tap ng screen yet they considered to listen to us and consider to study or to pagtimbang-timbangin. Yun yung totoong pagsusuri, mga kapatid. Kung totoong nagsusuri ka talaga, yung sinasabi ng marami, yung totoong nagsusuri is you need to check every side. Hindi pwede na magsusuri ka is yung parang ganito lang. Dito lang sa harap na side ka lang titingin, but not on the other side. And that is not a real pagsusuri. Hindi lang yung sa other side of the coins. You need to check the other side of the coins.
every side, mga kapatid. Huwag lang yung nakinig ka sa nag-indoctrinate sa'yo, pero yung pinagmulan mo, Katoliko ka dati, pinagmulan mo bilang Katoliko, ay hindi mo sinuri ng maigi. Di ba? Okay. Hindi pa ako pare. Like ko lang pa ako. Okay. So, that is na rin ang mga kapatid. Ano sabi niya, no? Ni Creative Motion. Nagsusuri ako, Father, kaso pag magtatanong ako sa inyo, sabihin nyo, hindi nyo ako kasekta. Ako naman, ang prinsipyo ko naman, kapag may magtanong is, lalo na sa akin dito sa wall ko, sa page na to, kapag may magtanong naman, wini-welcome ko at sinasabi ko, kung kaya kong sasagutin ko. Pero kung hindi ko masasagot by now, is i-reserve ko and I will answer it next time kung hindi ko masasagot. Pero ang style ko rito is, magtatanong ako, ikaw sa akin, but allow me also to ask you question. Ganon yung sa akin style. Sige po, magtanong ka ng Creative Motion. Pero pagkatapos nun, tatanungin din kita. So, dapat walang halong pagsisinungaling. Kasi, minsan, sasabihin, pag tinanong na, sasabihin, Katoliko po ako. Hindi, sige, magtanong ka about sa Bible. Ano? Natural, sasabihin mo na, magtatanong ka about sa Bible, pero yung way ng pagtatanong mo, obviously na you're not Catholic. Di ba? Kaya ganun sinasabi ko. Kaya nga, kung magtanong ka sa akin, allow me also to ask you question na walang halong pagsisinungaling yung sagot. Sa akin, naging tapat ako kung sasagot ko, sakaling kaya ko, sasagutin ko. Pero sakaling hindi ko kayang sagutin, I will defer it by now, pero sasagutin ko next time. Sinong tinawag na Ama ni Jesus, kahit sa English Father, sabi ni Jesus? Ang Ama, ang Diyos Ama. Sino ang tinawag na Ama ni Jesus, kahit sa English Father, saan? Sabi ni Jesus, ang Ama. Kaya nga, di ba, hindi mo naman lingid sa iyo yung Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Ang Ama. Ama lang. Father. Natural, tinatawag siya ng mga Hudyo na Elohim. Okay. Not that Jehovah, kasi mali yung pagkasalin ng Jehovah word. Ang Ama sa langit, simple answer. Yung sabi niya sa Matthew 6:9 to 13, Ama naming sumasalangit ka. Sinong tinutukoy na Ama na Jesus na kailangan natin sambahin? Pero hindi mo rin ba alam na ang Panginoong Kristo ay tinawag din na Diyos ng Ama? So therefore, kasama ang anak na dapat sambahin. Basahin mo sa Hebrew chapter 1 verse 8. Ngayon, tatanungin kita. So, ibig sabihin, most possibly, you are not Catholic kasi una-una, kina-question mo yung doctrine ng Trinity. Di ba? So, ikaw, Creative Motion, basahin mo Hebrew chapter 1 verse 8. Ay, nahuli ka na naman. Kanina ang hawaba nung pagpapaliwanag ko. Nahuli ka na naman, hindi ko naulitin. Basahin mo na lang Hebrew chapter 1 verse 8. Basahin mo. So, yun na lang. So, sayang, hindi mo pala nabutan kanina.
Kaya nga, di ko kina-question mo. Ibig sabihin, kung totoong Katoliko ka, ay hindi mo ko question yung doctrine about the Holy Trinity. So ibig sabihin, pag kina-question mo yun, that is why I am asking, either ikaw ay Inc. or Jehovah's Witnesses or isang panibagong miyembro ng mga bagong sektang sumulpot dito sa atin sa Pilipinas. Basahin mo yung Hebrew chapter 1 verse 8. Umpisan mo muna sa chapter verse 1 hanggang 8. Ano yung verse 3. Nung haba-haba kanina ng pagsasalaysay ko about sa Panginoong Kristo, sayang naman hindi mo pala naabutan, so hindi ko na ulitin kasi I am about to end. May mga gagampanan kami ngayong umaga. Okay? So, basahin mo na lang yan. Colossians chapter 2 verse 9, Philippians chapter 2 verse 5 to 8, and then Titus chapter 2 verse 13, Revelation chapter 1 verse 7 and 8. Ngayon, basahin mo na lang yun. Kasi nabanggit ko na yung kanina, sayang lang kasi hindi mo nabutan. So, about to end na ako, creative motion. Maraming salamat mga kapatid sa mga nag-like at sa mga nag-share at sa mga nag-tap ng kanilang screen. Shalom, that is by now. See you again next time kung loobin ng Panginoon.